Magandang hapon po sa inyo muli mga kababayan. Andito pa rin po ako ngayon sa Putatan, Muntinlupa City, sa compound ng kapatid ko. At kanina po mga kababayan ay pinalaki ko po ang vlog number 21, which is human trafficking. At ngayon po mga kababayan ay pag-uusapan po natin yung mga pagbebenta po ng sarili. Lalo na yung ating mga kababaihan o minsan na nabubugaw o minsan na kumikita po sa mga social media o Pornhub. At bago natin talakayin yan mga kabayan, naway nasa mabuti kayong kalagayan, tamang parte ng ating bansa at ang mundo po. At naway ingatan po tayo sa lahat po ng sakuna, sa lahat po ng panahon. Mga kababayan, so kanina po is human trafficking po pinag-usapan. This is vlog number 22. Pag-uusapan po natin dito ay yung pagbebenta po ng sarili o minsan ang pagbubugaw po sa ating mga kababaihan o yung pagkita po ng salapi sa pamagitan po ng social media o Pornhub. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, isa naman talaga ang root ng kasamaan o yung paggawa ng crimes. This is sinasabi naman po talaga ng Biblia na the love of money is the root of all evil things. Ngayon po mga kababayan, minsan po sa sobrang hirap po ng ating mga kababayan, hindi lang dito sa National Capital Region at sa iba-ibang parte po ng ating bansa, sa ibang regional na lugar. Nangyayari po ang meron po tayong mga kababayan o minsan mga lalaki pa na binibenta po nila ang kanilang mga sarili sa sex at ang kabayaran po ay pera. So nangyayari po yan dahil nga po kadalasan ng ating mga kababayan natin ay halos wala na silang makitang matinong trabaho, lalo sa mga probinsya na alam niyo naman na mahirap doon ang trabaho. So yung iba po ay binibenta na ang kanilang mga sarili at nagpapabayad na lang po sa mga mahilig sa sex po mga kababayan. So yung iba naman, binubugaw naman, merong mga taga-bugaw at ibubugaw yung ating kababayan sa mga target na mga may pera. So ganun po ang nangyayari. Ganun din po yung ginagamit na rin po ang social media sa Pornhub. Minsan ang mga anak nila ay ininunguso na sa mga foreigner at naghuhubo na sa harapan ng camera at pinapakita na doon ang kanilang mga katawan para lamang kumita po ng pera, mga kababayan. Kahit nga mga batang-bata pa, ay ginagamit din po ng mga magulang upang kumita nga po. Sa dahilang talagang mahirap po ang pera, lalo na sa panahon ngayon, mga kababayan. As I've said, mga kababayan, under Lexical Super Fortress, itong mga klase ng pagbebenta ng sarili o pagbubugaw o yung paggamit ko ng mga social media, malabo na pong mangyari yan. Kapag pinairan na po, yung tinatawag na laser super fortress. So dahil lang, ang bottom line pa rin po kasi ang tinutukoy po dyan, love of money. So puro pera pa rin po ang pinag-uusapan dyan. Yung pagkita ng pera sa illegal. Na kayang-kaya po yung wakasan ng laser super fortress. Isang independent wisdom president ang magpapatupad po niyan. Yan po ay kagad-agad po ay mawawala po yan. Ngayon, tungkol naman doon sa mga trabaho nilang illegal,
Kapag umira naman po ang laser photoportrait, sa laki po ng tax collection ng ating bansa, palagi kong sinasabi sa inyo, 26,000 trillion pesos po ang dapat balikom ng gobyerno. Sa tax collection po yan ng mga tao at kumpanya under laser photoportrait po. So, mangyayari lamang po yan kapag tinutupad na po ang laser photoportrait. Sa laki po ng pondong yan o ng pera ng ating gobyerno, ay kayang-kaya pong pakalooban ng ating mga kababayan ng benefits, mga ayuda, mga mga tulong na kailangan po nila, mga kababayan. At kasama na rin po dyan ang trabaho. Kasi nga po, under Lexical Supporters ay sasagana po ang bansa, iiral po napakaraming trabaho po dyan. At ang mga dating nakasanayan na like corruption, hidden agenda, mga illegal business, illegal transaction, mga pagtatago ng pera na ginamit sa illegal na paraan, lahat po yan ay matitigil na po, mga kababayan. So, ang masasabi ko, ngayon, mahirap suspuin po yung pagbebenta po ng sarili, social media, pagbebenta po ng kanilang mga anak, at ang pagbubugaw po sa ating mga kababayan. Kaya nga po, under lesser cost of portrait, everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa. Kaya nga po, under that system, mababantayan na po 24 hours ang ating pong mamamayan sa buong bansa po. So kahit po kayo ay nasa loob ng kagubatan, kayo po ay mababantayan. Kahit kayo po ay maglakad sa 10 oras ng gabi, ay wala pong gagalaw po sa inyo. Kasi nga po, everything is documented, mga kababayan. Nado-document na po ng Lexical Supporters yung actual time, date, time, place, kung sakaling meron pang crimes na naganap. So, makikita rin po ang names of victims and name of the suspects ora mismo po kapag pinairal na po yan. Kaya nga, habang wala pa po yan, masasabi ko, mag-ingat po tayo lahat, mga kababayan. So, yun lang po masasabi ko sa inyo. Salamat po.